May bahay kami sa province. 2-story siya. Typical na lumang bahay. Wooden floors yung taas. I remember nung bata ako, lagi ako naiiwan sa taas ng bahay kasi may business kami sa first floor. Okay naman at sanay maglaro mag-isa. Una ko na na-experience yung katok. Nung minsan mag-isa lang ako, naglalaro sa taas, nag-aabang ng Dragon Ball Z. Paggabi to noon. Nasa sahig ako at nakasalampak, tas naramdaman ko may kumakatok sa ilalim ko. Di ko pinansin at focus ako sa TV. Pero lumalakas to. Iniisip ko baka may nagpupukpok lang sa kabilang bahay. Imposibleng galing yun sa first floor kasi mataas yung ceiling namin. Lumipat ako ng pwesto sa sahig. Pero sumusunod siya. Kinilibutan na ako at kalmadong tumayo at nagdakad palabas ng kwarto pababa ng hagdan. Yung katok, nararamdaman ko pa din sa ilalim ng paa ko. Hindi ko kinuwento sa parents ko. Makailang beses ko na na-experience yun, minsan sa pader. Sa pinto na pagbukas mo wala naman tao. Minsan nakwento ko na sa tatay ko. Sabi wag daw i-acknowledge at magdasal na lang. Matapos yung dasal nawawala din naman. Pinakamalala ay yung magising kami lahat sa bahay kasi nakabukas lahat ng ilaw, bintana at lahat ng pinto ng kwarto at main door sa labas. Pero wala namang nawawala. Sabay-sabay lang kami nagising ng 3 a.m. Sobrang weird pa din nun sa akin. Panik lang kami lahat, isara mga bintana at pinto kasi 10 oras na yun ng gabi. This happened sometime around 2006 nung second year high school ako. May mock test kami for NAT and I had this Ericsson phone na bigay sa akin ng tita ko from Germany. So ayun, nag-e-exam lang ako when suddenly tumunog phone ko. Si mama, pero di ko sinagot kasi nga nag-e-exam ako. Mga 1 hour after, nag-text ako kay mama na pauwi na ako. Pag uwi ko, namumutla si mama at umiiyak kasi may tumawag daw sa kanya. Sa number ko na umiiyak daw ako at sabi ko daw, mag-iingat kayo lagi, tapos nagpaalam daw ako. Tapos yung boses ko daw parang nasa ilalim ng drum kasi may parang echo daw. Pinakita niya sa akin yung call log ng phone niya, confirming na may tawag na ako. Siguro nasa grade 5 ako nun. So around 2008 or 2009. Anyways, backstory muna. Yung lola ko naging caretaker ng isang malaking bahay. Kasama niya yung tita kong single mom and yung anak niyang babae. Old style yung house. Concrete yung first floor tapos wooden yung second floor. Tapos walang bakuran. Sa baba, meron parang annex na ginagawang bodega. Accessible lang yung bodega from inside the house. Since nag-migrate ang lola ko papuntang US, naiwan na lang yung tita ko and daughter niya sa bahay. Anyway, one day during rainy season, nagsimulang makaramdam ng kakaiba yung tita ko. Sa gabi, may naririnig siyang kaluskos sa baba. May kumakalampag sa kusina. Mula nun, every night na lang yung kalampag. Every night nararamdaman niya may kasama sila. Noong una, inisip lang ni tita na daga or pusa ang salarin. Nababawasan din kasi ang food items nila. Then came the moans. Baka guni-guni lang ni tita. Then one morning, habang naliligo si tita, may narinig siyang kalampag ulit. Tapos ubo. Galing sa annex. Tinapos ni tita yung pagligo. Nagbihis, then nag-investigate. Ever since nagsimula yung rainy season, di sila pumapasok sa annex. Butas-butas din kasi yung bubong doon. And panay-amag lang na nabubulok ng furniture ang nandun. Tinulak niya pabukas yung pinto ng annex. Pero may force na tumutulak pabalik sa pinto. Napasigaw na lang si tita at tumakbo palabas. Takbo siya sa amin. Mangyak-ngyak. Pinuntahan ni Papa. Ang ginawa ni Papa, dumapit sa side ng annex. Sisilip sa bintana. Pero malayo pa lang, kita niya nang may kamay na nakakapit sa grills ng bintana. May tao sa loob. Turns out, mentally unwell na babae.
Magtatago sa annex for who knows how long. Been living with my tita and her daughter without anyone knowing. Wala nakakakilala dun sa babae. Hindi makausap. Kinuha ng DSWD and wala na kaming narinig about sa kanya. Creepy as shit. Naalala ko nung dumagsa kami dun. Kitang-kita ko yung kamay niya sa grills. Yun lang yung visual namin sa kanya noon. Wala nag-attempt na pumasok agad for safety. We just stared at her hand in disbelief. Wild.